Ito ang Crimea. Ganito ang hitsura ng peninsula mula sa kalawakan noong 2021. Maliwanag ito, mainit at konektado. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng teritoryong nakuha ni Vladimir Putin. Ngayon, tingnan ang pangalawang larawan. Iyan ang Crimea ngayon, taong 2026. Buong mga lungsod ay nawalan ng ilaw. Walang kuryente at tubig ang mga rehiyon. Dahil ito sa pagputol ng mga rutang panlupa, papasok ng Crimea. Sira na ang mga rutang pandagat at halos hindi na gumagana ang tulay ng Kerch. Ang peninsulang inaneksa ni Putin 12 taon na ang nakalipas para iligtas ang kanyang karerang pampulitika ay nayo'y pisikal at hayagang lumulubog sa dilim sa harap ng mundo. Sobrang lala na ng sitwasyon, kaya humihingi na ng tulong sa White House ang Russia. Para maintindihan bakit desperado ang mga Ruso, dapat muna nating alamin paano nagawang padilimin ng Ukraine ang Crimea. Kung bakit ang mga mamamayang Ruso sa Crimea ay nagbabayad na yon ng pinakamahal na presyo ng gasolina na naitala sa buong mundo. At syempre, kung paano ito nakakaapekto sa supply ng pagkain ng Russia. Maaring maubusan talaga ng pagkain ng Russia at hindi ito maaring hayaang mangyari ni Putin. Pero una, magsimula tayo sa makataong panig tungkol sa nangyayari sa peninsulang ito. Dahil bago natin talakayin ang estratehikong larawan, ang mas malawak na larawan, lahat ng datos na lumalabas, lahat ng mapa at geopolitical na implikasyon ng mga nangyayari, kailangan muna nating maunawaan kung ano talaga ang nararanasan ng mga karaniwang taga-Crimea ngayon. Panoorin ninyo ang susunod na clip na ito. Pantay ang halaga ng emosyonal na nilalaman ng clip at ng sinasabi niya. Alam mo, nakakainis. Biyernes ng gabi, nakakainis. Biyernes, nakakainis na gabi. Dapat uwi akong masaya. Dapat ba akong umuwi ng masaya na nagtatrabaho ako? Saan na ba? Saan kukuha ng enerhiya? Kung naiintindihan mo yon, weirdo, labuhay ka. Weirdo, lugi ka. Hindi maliit na kawalaan. Dahil sa nakakainis na weirdo, tumaas ang komisyon sa wild berries. Tumaas ang presyo. Instant na lugi. Pati sa kita, weirdo. Sobrang dami na hindi mo na magawa kahit ano, weirdo. Hindi lang para sa'yo, weirdo. Hindi mo kaya, weirdo? Gumawa ng kahit ano. At magpakabaliw. Hindi ka talaga makakagawa ng kahit ano. Hindi talaga nakadepende sa'yo ang buhay na to. Uwi ka, tapos isipin mo, ang hirap mabuhay sa mundong to, gago. Takot na takot ako, gago. Sinasabi ko pa nga sa nanay ko, baka maging pokpok na lang ako, ewan ko. Sabi niya, ni hindi ka nga tatanggapin bilang pokpok. Matanda ka na gago at may herpes ka pa, sa tingin ko. Gago. I think, well, freak. Ano, gago? Grabe, bangungot ito. Puting ina naman. Tao siya. Isang babaeng Ruso na talagang nababaliw na dahil sa sitwasyong kailangan niyang pagdaanan. Dahil sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Kapag sinimulan nating tingnan ang mga datos na lumalabas mula sa peninsula, mahirap paniwalaan na ang presyo ng gasolina ay umaabot na sa pinakamataas na antas. Pinakamataas sa buong mundo. Pero bago tayo dumiretso sa datos, ipapakita ko muna sa inyo kung ano talagang pinagdadaanan ng mga Ruso. Lalo na ng mga Ruso sa Crimea nitong nakaraang linggo. Heto ang ulat na yan. Narito ang isang pampublikong panawagan na nagmula sa isang tao sa Crimea. Pakiusap, ipaliwanag kung bakit sa kasalukuyang emergency na sitwasyon, walang suporta para sa mga tao pagdating sa mga generator at gasolina. Naalala ng mga tao ang mga blackout, scheduled brownout at tulong mula mainland. Ngayon, marami ang lubos na walang pag-asa. Ibig sabihin, nakakaranas ang Crimea ng mga problemang di pa nila naranasan dati. Dati, may tulong mula sa mainland, pero dahil sa mga parusa at drone strikes ng Ukraine, hindi na matulungan ang Crimea. Hindi rin magawa ni Putin na tulungan ang mga tao roon. Magpatuloy tayo. Isa-isang nagsasara ang maliliit na negosyo tulad ng mga tindahan, coffee shop, salon at panaderya dahil sa malalaking pagkalugi. Kaya marami ang nawalan ng trabaho. Samantala, hindi inalis ang buwis, renta, sahod at bayarin sa kuryente at tubig. Nawawalan ng kita ang tao pero nananatili ang kanilang obligasyon. Libu-libong pamilya ang nawalan ng pagkain, hindi makaluto, hindi makapag-charge ng cellphone at hindi mabigyan ng pangunahing pangangailangan ang mga anak. Tumitindi ang tensyon at nagiging mapait ang damdamin ng tao. May lumalabas ng ulat ng pagnanakaw. Hindi na ito basta abala sa bahay. Isa na itong seryosong suliraning panlipunan. Ngayon, pagdating sa usaping panlipunan, marami ang mga tao sa loob ng Russia, sa mismong mainland Russia, na nagsasabing maaring humantong ito sa revolusyon. Napag-usapan na natin ito dati.
Pero ngayon, mas marami ng propagandista ang nagsasabi nito. Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Gusto ko ring ipakita ang ikalawang ulat mula Crimea tungkol sa dami ng tao sa hilaga ng peninsula na walang kuryente o tubig sa nakaraang 7 araw. Karaniwan, umaasa sila sa mga generator sa ganitong sitwasyon. Pero sa kasamaang palad, hindi rin nila magamit na yon. Alam nyo ba kung bakit? Kailangan mo ng gasolina para sa generator. Pero sa Crimea, sobrang mahal ng gasolina. Parang mapapagastos ka ng napakalaki. At mahirap pa itong hanapin. Dahil, gaya ng alam nyo, may matinding kakulangan ng gasolina sa buong Rusya. Pero lalo na sa Crimea, kung saan ang mga tao ay naghihintay ng ilang araw, minsan isang buong linggo, para lang makarating sa unahan ng pila sa gasolinahan para makapagpakarga ng kanilang sasakyan. Paano kung pagdating mo sa unahan ng pila, ubos na ang gasolina? Doon tumitindi ang tensyon. Panurin niyo ang video na ito kung saan nag-aaway ang mga tao para sa gasolina. Ganito ang lagay sa mga gasolinahan sa Rusya. Ano, bibigyan mo ba ako ng gago? Paano ko makakatulong? At syempre, hindi lang ito nangyayari sa Crimea. Marami kaming natatanggap na video mula sa Krasnodar, Rostov-on-Don at Moscow sa Rusya kung saan nag-aaway ang mga tao. May kakulangan sa diesel at gasolina. Ngayon, pag-usapan natin ang mga presyo sa Crimea dahil nako, may hirapan kang maniwala. Nabanggit ko na ito sa huling video at may mga nagkomento. Uy, online makikita na. Ilang dolyar lang kada galon ang presyo sa Rusya. Saan mo nakuha ang presyong $15 mula Rusya? Sige, hulaan mo. May mga larawan at video tayo mula sa mga gasolinahan sa Rusya na nagpapakita ng presyo sa ruble. At syempre, ipapaliwanag din namin kung magkano ang katumbas nito sa US dollars kada galon. Kaya, tingnan mo ito. Kasama natin ngayon ang isang taga-Krim na nakahanap ng gumaganang gasolinahan. Panuurin habang binabasa niya ang presyo. Nakalagay dito na 330 rubles kada litro, nakatumbas ng humigit kumulang $16 kada galon. Mas mataas ito ng higit 5 beses kaysa binabayaran ng mga Amerikano sa US. At 3 hanggang 4 na beses kaysa sa mga Europeo sa Europa. At muli, hindi ito isang hiwalay na insidente lang. Hindi lang ito isang litrato na sinusubukan kong palakihin ng issue. Narito pa ang isa, ibang istasyon naman, malamang sa parehong araw o linggo, nasa $17 kada galon. Halos 400% ang itinaas ng presyo kumpara noong Mayo, 6 na linggo ang nakalipas. Ganyang kalala ang kakulangan sa Russia, mas mabilis pa tumaas ang presyo kaysa meme stocks. May isa pang gasolinahan na naniningil ng $19 kada galon. Panuurin niyo mabuti ang susunod na clip. Nang malaman ng lalaking taga-Crimea kung magkano ang presyo ng gasolina sa pump, sinabi niya na mas mabuti pang bumili na lang siya ng vodka. Pakinggan niyo ito. Hindi. Hinding-hindi, 380 rubles yan. Kalokohan yan. Napadaan lang ako sa gasolinahan sa Mirny dahil sa usisa at nagpakarga ako. Mayroon akong 2,700 rubles at nagawa kong maglagay ng halos 7 litro ng gasolina sa tangke. 380 rubles mga pare. Hindi ito biro. Totoong binayaran ko yan. Siyanga pala. Cash lang tinatanggap, di gumagana ang card doon. Hindi ko alam kung hindi sila rehistrado o kung ano pa yon. Buti na rin at nakapagpakarga ako kahit papaano. Pero sa kabilang banda mga pare, 380 rubles. Mas mahal ang 1 litro ng gasolina kaysa sa 1 litro ng gatas. Mas mahal pa ito kaysa sa vodka. Kaya sa madaling salita, Pwede kang magmaneho gamit ang alcohol. hindi ka panipaniwala. Sa katunayan, ayon sa ulat na ito, ang mga taga-Crimea ang nagbabayad ng pinakamataas na halaga para sa gasolina sa buong mundo. Ganoon kalala ang sitwasyon ngayon. Sa ilang gasolinahan, umaabot ng hanggang $22 kada galon ang presyo. Siyempre, napakamahal niyan. Kung iisipin sa ibang anggulo, mas grabe pa ito kaysa sa ipinapakita ng datos. Isipin natin kung magkano lang kinikita ng karaniwang taga-Krim para malaman
kung gaano kamahal ang gasolina sa kanila. Kasi $22 kada galon, sige, naintindihan natin yan dahil karamihan sa atin, karamihan sa mga nanonood ng video na ito ay gumagamit ng dolyar. Pero hindi yan ang ginagamit ng mga taga-Krim. Rubles ang kinikita nila. At bukod pa dyan, kailangan nating tandaan kung magkano ang kinikita nila. Ang isang karaniwang taga-Krim ay kumikita ng mga 6 na raang dolyar kada buwan sa rubles. Sa US, ang karaniwang kita ay 5,000 at 6 na raang dolyar. Ibig sabihin, ang taga-Krim na nagbabayad ng $17 bawat galon ng gasolina ay parang Amerikano na nagbabayad ng $150 kada galon. Pinapapita nito kung gaano kamahal base sa purchasing power. Maraming Ruso ang gustong gamitin ito dahil nagpapaganda sa itsura ng ekonomiya nila. Kapag ginamit mo ito sa ganitong sitwasyon, nagagalit talaga sila. Kaya ang tanong, paano ito nangyari? Paano nagkaroon ng record-breaking na presyo ng gas ang isang dating superpower? Tingnan mo itong mapa. Ito ang mapa ng bawat pag-atake ng Ukraine sa mga infrastruktura ng enerhiya at kuryente ng Russia ngayong taon. Tingnan mo kung gaano kasiksik ang mga dilaw na tuldok sa paligid ng Crimea. Simula Enero, 2026 tinamaan ng Ukraine ang 37 electrical substation, pati oil depot at gas processing facility. Ngayon, hindi pa kasama sa bilang ng mga pag-ataking ito ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa lohistika na tinatamaan ng Ukraine. Lahat ng mga tanker, lahat ng mga truck na nagdadala ng gasolina at kung ano pang iba ang kanilang dinadala. Hindi pa rin kasama rito ang nabawasang trapiko sa Kerch Bridge dahil sa mga pag-atake ng Ukraine noon. May direktang epekto ito sa lahat ng nangyayari sa Crimea, sa buhay ng mga sibilyan at syempre sa mga operasyong militar na isinasagawa at sinusuportahan ng Russia sa pamamagitan ng peninsulang iyon. Maaring tanungin ng ilan kung bakit ginagawa ito ng Ukraine, lalo na sa mga sibilyan sa Crimea. Mahalaga ring tandaan, hindi Ukraine ang nagsimula ng digmaang ito at hindi Ukraine ang unang umatake sa mga pasilidad ng kuryente. Russia ang nauna. Tingnan ang mapang ito. Ito ang mapa ng mga pag-atake ng Russia sa mga pasilidad ng kuryente ng Ukraine noong 2024. Ginagawa ito ng Russia taon-taon mula noong magsimula ang digmaan noong 2022. Plana dong tinatarget ng Russia ang mga power grid ng Ukraine, mga substation ng Ukraine, pati na rin ang mga imbakan ng gasolina ng Ukraine at lahat ng mga bagay na ganyan. Sigurado akong hindi inakala ni Putin na makakaganti ang Ukraine nung sinimulan niya ang digmaan. Pero alam mo, hindi talaga mahuhulaan ang digmaan. Alam niyo ang kasabihan? Ang pinakamasamang bahagi ng 3 araw na espesyal na operasyong militar ay ang ika-5 taon. Yan ang natutunan ni Putin ngayon. Hindi lang basta may kakayahan ang Ukraine na gumanti sa Russia. Ngayon, mas malakas pa silang gumaganti kaysa sa dating pag-atake ng Russia sa kanila. Sa katunayan, ito mismo ang inanunsyo ni Pangulong Zelensky mga 2 linggo na ang nakalipas. Siguro mga 17 araw na ang nakakaraan. Diretsang sinabi niyang, plano ng militar ng Ukraine ang 40 araw na kampanya laban sa lohistika ng Russia at iba pang target na makita nila. Ito'y babala kay Putin na makipagnegosasyon at tanggapin ang makatotohanang kapayapaan. Gusto ni Putin ng peace agreement na susuko ang Ukraine. Pero sa totoo lang, Russia ang nahihirapan ngayon. Hindi mo pwedeng asahan na sumuko ang kabila kung ikaw ang umaatras. Nakakalamang na ang Ukraine sa frontline. Pinupuntiryan ng Ukraine ang mga likurang bahagi ng Russia at halos di na mapigilan ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Lumalala na talaga ang operasyon sa Crimea para sa Russia. Inanunsyo ng Crimea na okupado ng Russia. Napapatayin ng ilaw sa kalsada sa buong peninsula dahil sa patuloy na krisis sa enerhiya. Sa tag-init, madilim na ang mga kalsada sa Russia. Baka sa mga susunod na video, mahirap na nating makita ang Crimea sa satellite dahil wala ng ilaw doon. Kung isa kang Russian na nanonood, malamang galit ka sa sitwasyon. Pero may magandang balita. Hindi tulad ni Vladimir Putin na marangya ang buhay sa Moscow o saan man niya itinago ang mga palasyo niya mula sa mga drone ng Ukraine. Pati mga politiko sa Crimea ay nagdurusa rin tulad ng mamamayan. Panuurin ang clip na ito. Iyan ang Ministry of Energy ng Crimea. Nakita sa kamera na ang bahay niya ay gumagamit din ng parehong problemadong infrastruktura na nararanasan ng lahat sa peninsula. Siguro may kaunting magandang bagay pa rin. Tingnan mo ito. Bago dyan, mabilis ang paalala lang. Yung mga clip na nakikita mo sa screen mo, hindi masyadong gusto ng YouTube yan. Minsan na-restrict ang mga video namin. Kaya kung pwede mo kaming tulungan, pindutin mo na yung subscribe button sa ibaba. At kung nakasubscribe ka na,
Pindutin mo naman yung like button. Malaking tulong ito sa algorithm at sa dami ng manonood ng video. Salamat. Heto ang clip. Kaya meron tayong kandila, radyo, at tayo. Mga kaibigan, ganyan ang mga gabi sa Crimea. Walang kuryente, walang gas, walang. Radyo, Mayak, Soviet. Narinig mo yon, tama? Astig talaga mga kanta dito. Gusto namin ng mga yan. Na yon, malas para sa kanya dahil lalala na ang sitwasyon sa Crimea. Kamakailan, nagbigay ng bihirang panayam ang commander ng drone force ng Ukraine. Sa panayam, ipinaliwanag niya ang mga nagawa at plano ng mga drone ng Ukraine sa Crimea. Binanggit din niyang hindi bumabagal ang sitwasyon at lalo pa itong titindi. Pakinggan mo. Medyo mahaba ang clip na ito. Pero mahalaga ito dahil kung tutuusin, siya ang namumuno sa programa ng drone ng Ukraine o sa puwersa ng drone. Siya ang kumipili ng mga clip na ipapalabas bukas at nagdedesisyon kung anong infrastruktura ng Russia ang pasasabugin. Kaya, pakinggan mo. Walang gas at sinasabi ko hindi talaga magkakaroon. Mukhang maayos ang plano ninyong ihiwalay ang Crimea, pero mukhang hindi pa tapos ang usapin sa mga Ruso roon. Gaano pa kaya lalaki ang problema ng mga Ruso? Ginagawa naming hindi matiis ang kalagayan para sa mga mananakop sa peninsula. Isinasara na namin ang mga daanan ngayon. Hindi namin ginagalawang labasan kung hindi mo napansin. Hayaan mo silang makalabas doon. Hayaan mong makatawid ang milyon-milyong tao sa tulay na iyon nang hindi humihinto at magmaneho lampas sa Urals para mamuhay ng payapa. Lahat ng milyong yan, hayaan mong dumaan sa lugar na yan. Ito ang dahilan kaya mahigit 10 taon na silang nakatira dito. Boomerang nila yan. Bumalik na sa kanila ang karma nila. Kaya ngayon ay kailangan nilang pumunta sa Siberia at magsimula ulit kung bata pa sila. Pero hindi kami titigil. Hayaan natin silang iwan ang kanilang logistics na nagpapadala ng bala at ibang kagamitang militar na ginagamit laban sa atin sa timog o pinapaputok mula Crimea. Hayaan natin silang umalis. Kami ang bahala sa kanilang logistics. Lahat ng klase, na siyang nagpapahintulaw. Unang beses sa kasaysayan na ginagawa natin ito nang walang operasyong panlupa. Gumagawa kami ng mga sitwasyong imposibleng manatili sila ng hindi nalalagas. Isang sundalong Ukranyano. Sa Ukraine mula sa tangway ng Crimea. Ginagawa namin lahat ito ng malayuan gamit ang tinatawag na ibon ng Ukraine na mapagmahal sa kalayaan. Kung titingnan ang mapa ng naibalik na kuryente, maliit lang ang lugar, Kerch, dahil may naglagay na ng extension cord dun. Naglatag sila ng kable, pero haharapin din namin yan kahit anong mangyari. Pinatay mula sa malayo gamit ang tinatawag na ibong Ukrainyano na mapagmahal sa kalayaan. Sinasabi ko sa'yo, sa 3 pa lang nasunog na namin ang 21 tanker na may dalang gasolina papasok. 72 pa ang magsusunog ng panibagong 121. 221 susunugin namin kahit ilan pa yan. Oras lang ang kailangan. Але ми з цим впораємося. Ngayon, malawak ang magiging epekto ng kampanyang ito. Kung nasubaybayan nyo ang digmaan noong 2022, alam nyong pag tumaas ang presyo ng gasolina, sumasabay din ang inflation. Sa halos lahat ng bagay, kailangan ang panggatong. Magkakaroon ng kakulangan sa pagkain dahil nakikita na ng Russia ang mga palatandaan. Tataas ang presyo at bababa ang pag-export ng butil. May mga epekto ito na tiyak din naisip ni Putin. At alam mo ba? May mas malawak na datos tayo mula mismo sa gobyerno ng Russia. Ipinapakita nitong ang krisis sa gasolina sa Russia ay umabot na sa antas na hindi pa nakita roon sa mga dekada. Ulat ito ng Bloomberg tungkol sa pagbagsak ng produksyon ng mga refinery sa Russia sa pinakamababang level sa 21 taon. Ibig sabihin, mas malala ito kaysa sa krisis ng COVID noong 2020 at sa malaking krisis pinansyal noong 2008. Ang ekonomiya ng Russia ay nakakaranas ng isang bagay na matagal na nitong hindi naranasan. At lalo pang lalala ang sitwasyon habang nagpapatuloy tayo sa natitirang bahagi ng 2026. Tingnan mo ang chart, makikita mo na ang lahat ng taon ay maayos na magkakasunod. Tapos may 2026 na kulay berde. Mas mabilis itong bumabagsak kumpara sa ibang taon
At duda akong babagal ang Ukraine na yon. Maaring lalo pang bumaba ang linyang iyon. May isa pang datos na nagpapakita ng kahalagahan ng estratehikong aspeto kaugnay sa produksyon ng krudong langis ng Rusya. Ipapaliwanag ko dito ang pagkakaiba ng refining at produksyon ng langis. Ang pagre-refine ay sa madaling salita. Kapag ang Rusya ay nagbomba ng langis mula sa ilalim ng lupa, dinadala nila ito sa sarili nilang refinery at doon nila pinoproseso ang langis para maging mga produktong petrolyo at ipinapadala ito sa lokal na merkado para mabili ng mga Ruso at magamit sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngayon, hindi pa napoproseso ang krudong langis. At ito ang mas marami talagang ine-export ng Rusya. Kaya ang ginagawa nila, ipinapadala nila ito sa mga refinery sa China, India, Turkey. At pagkatapos ay pinoproseso ng mga bansang yon ang langis at ibinibenta nila ito sa ibang mga bansa o ginagamit sa sarili nilang bansa. Ngayon, dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng mga drone ng Ukraine sa mga refinery ng Rusya, bumababa talaga ang produksyon ng Rusya dahil hindi na kayang i-export ng Rusya ang sobrang supply na yon sa ibang mga bansa, na siguro ay dahil wala ring sapat na demand ang ibang bansa para tanggapin lahat ng langis na dati ay ginagamit ng Rusya para sa sarili nilang mga refinery. Dahil dito, bumaba ang kita ng Rusya sa langis, na direktang apektado ang budget nila at nakakatulong sa Ukraine sa frontline. Ngayon, may isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito, at yon ay bumababa nga ang produksyon ng langis ng Rusya. Pero hindi ito bumababa kasing bilis ng ipinapakita ng datos na kanilang refinery o produksyon ng refinery. Ibig sabihin, kaya ng Rusya mag-export ng ilan sa sobrang supply nila sa ibang bansa. Pero hindi lahat. Hula ko habang nagpapatuloy ang kampanya ng Ukraine, makikita natin na parehong bumababa ang mga numerong ito. Ngayon, dito natin kailangang tandaan na pinalawak na rin ng Ukraine ang kanilang kampanya. Hindi lang sila tumatarget ng mga refinery. So nakalipas na 5 araw, sinimulan na rin nilang targetin ang mga Russian tanker. Ang datos na tiningnan natin ay may kinalaman sa Mayo. Ilang buwan na ang lumipas. At nitong linggo, lumawak pa ang kampanya. Ibig sabihin, kung patuloy pang palalawakin ng Ukraine at tatargetin ang mas marami pang mga tanker at iba pang paraan na ginagamit ng Russia para ipadala ang kanilang langis, maaari nating asahan na talagang babagal ng husto ang produksyon ng langis ng mga Ruso dahil wala silang sapat na refinery para iproseso ang langis na kanilang kinukuha. Unti-unti, mahihirapan silang ipadala ang langis dahil sa mga drone ng Ukraine sa dagat. At ibig sabihin nito, kailangan ng Russia na pabagalin ang operasyon ng sarili nilang mga oil field. Ngayon, malaking bagay ito, lalo na't malaki na ang kakulangan ng pondo ng Kremlin dahil sa digmaan at mukhang lalo pang lalala ang sitwasyon. Kaya nga, kamakailan ay may ginawa ang tagapagsalita ng Kremlin na posibleng hindi mo inaasahan. Ngayong linggo, hayagang kinumpirma ni Dmitry Medvedev na humiling ang Russia sa White House ng pakikialam. Kinililing ng Russia sa Estados Unidos na utusan ang Ukraine na itigil ang pag-atake sa mga oil infrastructure at refinery ng Russia. Sa tingin ko, hindi ayon sa plano nila ang digmaan. Dahil duda kong nais nilang makialam ang US at tulungan ang Russia. Ngayon, hindi lang ang Kremlin ang nag-aalala sa mga nangyayari. Sa katunayan, merong isang programa sa Russia, parang ganito rin sa TV, kung saan ina-update nila ang mga Russian na interesado sa digmaan tungkol sa kung paano na ang takbo ng digmaan. Yung pinakabagong episode ng programang yon ay sobrang madilim at negatibo na tinanong pa ng host ang economic expert. May maganda ka bang masasabi tungkol sa ekonomiya? At ang sagot ay hindi niya inaasahan. Pakinggan mo ito. Baka naman mayroong kaunting optimismo. Baka pwede kang magbigay ng pangwakas na optimistikong pahayag. Balang araw, matatapos din ito. Balang araw, matatapos din ito. Di ko alam kung optimismo nga ito. Naniniwala si Karaganov na maari itong matapos. Lahat ay lilipas din. Iyan ang optimistikong mensahe na eksperto sa ekonomiya. Kung natawa ka, pindutin ang subscribe button sa ibaba dahil simula pa lang ito. Naalala ko tuloy isang kwento na laging ikinukwento ng magulang ko. Hindi ko alam kung ito ay isang kwento mula sa India o isang kwento ng Gujarati na isang subkultura sa India. Ganito ang takbo ng kwento. May isang hari na humiling sa kanyang pinakamatalinong tagapayo na isulat ang isang mensahe sa isang piraso ng papel. Ang patakaran ng mensaheng ito ay pasayahin siya kapag malungkot at palungkutin kapag masaya. Isang pangkalahatang paraan para sa parehong sitwasyon. Matagal nag-isip ang tagapayo bago niya isinulat. Lilipas din ito. Ganito rin ang nararamdaman ngayon ng ilang propagandistang Ruso. Pinagdadaanan nila ito pero umaasa talaga sila na lilipas din ito agad.
Ngayon, sa kasamaang palad, hindi lahat ay sumasang-ayon sa ganitong pakiramdam. Sa katunayan, may ilang tao na hayagang nagsasalita tungkol sa revolusyon. Partikular na revolusyon na magmumula sa kabataang Ruso na hindi masaya sa kung paano pinapatakbo ang ekonomiya, kung paano pinapatakbo ang bansa, at lalo na hindi sila masaya sa katotohanang puro matatanda ang namumuno sa bansa. Maaari rin itong maging kritisismo sa iba't ibang lugar, pero malakas itong ipinapahayag ng mga Ruso. Pakinggan ninyo. Kamakailan, nakausap ko ang ilang aktibong kabataan sa TikTok. Sasabihin ko na agad na hindi ako gumagamit ng TikTok mismo. Parang nararamdaman ko talaga na. Sinabi nila na malakas ang kutob nilang sobrang sama ng kalagayan sa Russia. Na sa Russia, sobrang sama lang talaga ng lahat, na parang lahat talaga. Natapos na talaga na may nangyayari sa mga otoridad. May mga tahasang revolusyonaryong pahiwatig na may kailangang gawin. Tinanong ko sila kung saan ito galing at anong nangyari. Sabi nila nitong 1 o 2 buwan, binaha ang TikTok ng mga post mula sa sarili nilang mga user tungkol sa kung gaano kalala ang lahat. Dito, napakahalaga nito. Napakahalaga ng puntong ito. Hindi mo na nga kailangan ng tulong mula sa mga Western political technologist kapag kaya mo namang gawin ang lahat gamit ang sarili mong mga kamay. Lahat ay maaring gawin, gamit ang sarili mong mga kamay. Totoong napaparamdam nito sa mga kabataang TikTok user na tapos na ang bansa. Magalalaki sa TikTok, tama? Natapos na talaga ang lahat sa bansa. Ngayon, alam ko na ang ilan sa inyo na nanonood ay maaring hindi ito seryosohin. Pero hulaan nyo kung sino ang seryoso dito. Si Putin mismo. Tingnan nyo ang ulat sa inyong screen. Ngayon, kinasuhan na ng mga Russian prosecutor ng krimen ang mga Russian na nagpapadala ng Telegram stars sa mga channel ng Ukraine. Ipaliwanag ko kung ano ito. Ang Telegram stars ay parang in-app currency ng Telegram, isang messaging platform. Marami ang gumagamit ng Telegram para sa mga updates sa front lines. Kabilang ako. Sinusundan ko ang ilang Telegram channel na konektado sa hukbo ng magkabilang panig. Merong ilang Ukrainian Telegram channel. At syempre, meron ding ilang Russian Telegram channel. Hinihinala ko na ganoon din ang ginagawa ng mga mamamayang Ruso. Sinusundan nila ang mga Russian channel at sinusundan din nila ang mga Ukrainian channel. Sa totoo lang, ang ilan sa mga mamamayang ito ay nagpadala ng stars kung saan nagbayad sila ng pera para mag-react sa ilang balita. At hindi natuwa si Putin tungkol sa bagay na yon. Kaya ang mga mamamayang ito ay sinampahan ng kasong pangkataksil sa loob ng Rusya. Baka iniisip ng iba, hindi ba bawal ang Telegram sa Rusya? O, hulaan nyo? Bawal ito, pero pwede kang gumamit ng VPN para mabuksan ang Telegram. Marami ng kaso kung saan hinahabol ng mga piskal ng Russia ang mga tao dahil lang sa pag-react sa mensahe tulad ng tinatalakay natin. O, ang mga kasong ito ay tumutukoy sa mga pangyayaring naganap noong 2025 at 2024. Tinitingnan nila ang kasaysayan at kinakasuhan ang mga tao dahil lang sa reaksyon sa messaging app. Nandiyan din si Peskov, tagapagsalita ng Kremlin na ngayon ay opisyal ng tinatawag na digmaan ang laban. Hindi na lang espesyal na operasyong militar. Kamakailan lang, tinanong siya kung bakit binago niya ang terminolohiya niya. Baka magulat ka sa sagot niya. Pakinggan mo, maikli lang ang clip na ito. Kaya dahil nasa isang panig ang Rusya. At sa kabilang panig ay ang rehimen sa Kiev at ilang bansang Europeo. At dagdag pa ang Estados Unidos na nagsusupply ng milyon-milyong tonelada ng mga armas sa Ukraine. Hindi na ito operasyon, digmaan na talaga ito. Ganap na, digmaan na. Hindi ako umiinom ng kasing dami ni Peskov, siguro, tama? Kaya baka may beer goggles siya na wala ako. Wala pa akong nakitang casualty ng NATO sa Ukraine sa 5 taon ng digmaan. Pero may nakita na akong casualty mula Hilagang Korea at missile mula Iran. Nakakita na ako ng mga drone mula sa China na ginagamit ng mga Ruso. Talaga bang Russia at mga kaalyado lang laban sa Ukraine at mga kaalyado nito ito? Hindi maintindihan kung bakit na yung gumaganti ang Ukraine. Tingin ng Russia ay hindi patas. Kahit si Putin naman ang nagpasimula ng espesyal na operasyong militar. Ngayon, dinadala tayo nito sa isang bagay na kadalasan ay hindi napapansin ng karamihan sa Western media. At ito ay may kinalaman sa krisis sa pagkain na karaniwang ikalawang yugto ng anumang krisis sa fuel. Tuwing may problema sa presyo ng langis, kadalasan ay naaapektuhan nito ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Madalas malimutan ng mga tao kung gaano kahalaga ang diesel sa agrikultura. Mahalaga rin ito sa militar, pero ibang usapan na yon. Ngayon, pag-usapan natin kung paano bilang magsasaka, halos lahat ng gawain mo
ay nangangailangan ng diesel para sa mga kagamitan. At hulaan mo, pinag-uusapan ng mga magsasaka sa Rusya ito dahil panahon na ng anihan at paparating na ang taglamig. Kaya wala na silang ganong oras. Siguro 2 buwan na lang o mas maikli pa. Sabi ng mga magsasaka sa Rusya, dahil sa taas ng presyo ng fuel, wala silang kita. Kaya hindi na lang sila mag-aani kung walang tulong ng gobyerno. Pakinggan ang clip na ito. Nakipag-usap ulit ako sa mga magsasaka natin. Nakipag-usap ako sa mga magsasaka ng Chero Panobo. Alam mo ba ang sinabi nila? Kapag umabot ng 100 rubles kada litro ang diesel, hindi na namin paandarin ang combine at pababayaan na lang ang ani malaglag sa lupa. May tanong ako. Suportado niyo ba ang panawagan naming gawing abot kaya ang presyo ng fuel para sa mga magsasaka? Kung tataas pa gastos namin, mapipilitan kaming mantaas ng presyo na kayo rin ang magbabayad. Nag-aalaga ako ng mga hayop kaya naiipit ako sa gitna ng kadena na ito. Kapag tumaas ang presyo ng diesel, mapipilitan ding tumaas ang presyo ng butil ng mga magsasaka ng pananim. Kaya kailangan niyang taasan ang presyo ng butil. Ako naman ay nag-aalaga ng mga hayop. Pero alam kong hindi ko rin naman kayang ibenta ang aking karne at mga produktong gatas sa mas mataas na presyo dahil wala talagang pera ang mga tao. Ano pa ba ang magagawa ko? Kaya naman, Nababawasan ko ang aking mga alagang hayop at mag-iwan lang ng sapat para sa sarili ko. Pareho ang problema na magsasaka ng butil. Dati akong bumibili ng 15 hanggang 18 tonelada ng butil mula sa kanya. Ngayon, baka 5 na lang ang mabili ko. sabihin nating 5 lang. Mag-iisip siya, bakit pa ako uutang para sa mahal na diesel kung hindi ko rin mabebenta ang ani ko? Utang lang ang matitira sa akin. Iyan ang chain reaction na hinaharap natin. Sa tingin ko, maling bagay ang tinututukan ng kagawaran ng agrikultura. Hindi ito tulong sa magsasaka, parang lubid pa sa leeg nila. Isang pamatok sa lieg ng mga magsasaka. Gaya ng nabanggit ko, hindi ito iisang insidente. May iba pang magsasaka na may parehong reklamo. Walang gasolina, walang ane. At naapektuhan din nito ang iba pang aspeto ng agrikultura at siguro pati mga panaderya at iba pa. Dahil kung walang ane, walang butil. Ibig sabihin, hindi mo mapapakain ang mga baka mo o iba mo pang mga alagang hayop. Kaya wala ring karne o gatas sa panaderya. Nakita na natin ito noong 2022 nang simulan ng Rusya ang 3 araw na espesyal na operasyong militar. Ang krisis sa gasolina ay hindi lang suliranin ng sasakyan, kundi pati sa supply ng pagkain sa buong mundo. Ang Rusya at Ukraine ay breadbasket ng Global South, kung saan maraming bansa sa Asia at Afrika ang umaangkat ng pagkain at butil mula sa kanila. Ibig sabihin, kapag nahirapan ang mga bansang ito, nadadamay din ang iba. Noong 2022, bumagsak ang Sri Lanka at nagkaroon ng revolusyon doon. Nagkaroon ng revolusyon sa Bangladesh na sumunod pa. Nagkaroon din ng revolusyon sa Pakistan. Nagkaroon din ng revolusyon sa buong Sahel Belt sa Afrika. Maraming bansa. Kapag hindi nakakakain ng mga tao, talagang nagagalit sila ng sobra. Nagsisimula ng tumaas ang presyo ng pagkain sa Rusya at malapit na rin mangyari ito sa ibang bansa. Heto ang ulat sa inyong screen. Ayon sa pahayagan sa Rusya, malaki na ang itinaas ng presyo ng gulay at karne ngayong linggo. At posibleng tumaas pa ito dahil sa kakulangan ng diesel sa mga susunod na linggo. Ngayon, tuloy ang kampanya ng Ukraine hanggat hindi pumapayag si Putin na makipag-usap at sumang-ayon sa makatarungang kasunduan para sa kapayapaan at tanggapin ang realidad sa larangan ng labanan. Pero bago tayo magpatuloy sa mga video ng mga kamakailang pag-atake ng Ukraine, gusto ko munang ipakita sa inyo ang isang nakakatawang bagay. Galing ito sa embahada ng Alemanya sa Moscow na nagmamasid sa mga pangyayari. Kinakausap nila diretso ang mga Ruso at sinasabing may solusyon sa inyong mga paghihirap. Inilatala nila ng lantaran ang solusyon, lalo na habang nasa Moscow sila. Pakinggan ninyo, napakatapang talaga ito. Pinagdedebatehan ngayon ng Kremlin kung paano haharapin ang kakulangan ng gasolina sa Russia. Paglilimita sa bentahan, pag-angkat ng gasolina, at pagpapatibay ng depensa sa himpapawid. May mas madali kaming solusyon para tapusin ang pananakop sa Ukraine. Samantala, gabi-gabi pa ring isinasagawa ng Ukraine ang malayo ang pag-atake sa infrastruktura ng Russia nitong mga nakaraang araw. Ngayon, alam nyo naman na hindi pabor ang YouTube sa mga video naming nagpapakita ng mga nasisira, sumasabog,
at ibang kaganapan sa digmaan. Ililipat namin ang ilang matinding pag-aanalisa sa member section para hindi na mag-alala sa YouTube monetization at algorithm restrictions. Kung gusto mong suportahan ng channel at mapanood ang buong pagsusuri ng bawat pag-atake sa Rusya, maaari kang sumali bilang miyembro sa pamamagitan ng join button o sa basicsinsider.com. Ang suporta mo, ang dahilan kung bakit namin kayang talakayin ng tapat ang digmaang ito nang hindi iniisip kung aling kwento ang magiging advertiser-friendly at alin ang hindi. Narito ang unang clip na siguradong nakita na ng marami sa inyo. Ito ang pinakasikat na clip mula Rusya nitong mga nakaraang buwan. Bilyon-bilyong views ito sa social media. Ganito kalaki ang kapalpakan. Kaya panoorin ninyo. Buhay pa! Oh, buhay pa lahat! Ipakita mo! Pakete! Sasakyan! Sasakyan! Tahimik. Buhay pa ba siya? Oh! Ngayon, para sa iyo at sa akin, nakakatawa lang yon. Hindi ko alam ang eksaktong nangyari, pero masaya ako na walang nasaktan o namatay. Maraming bagay akong di napapansin na tsak mapapansin ng profesional. Inimbitahan natin si dating Navy SEAL Chuck Farr para ipaliwanag ang nangyayari sa clip na ito at sa iba pa. Simulan na natin ang kanyang pagsusuri. Ngayon, ito ay isang bagay na ginagawa niya bawat linggo at minsan pa nga ay ilang beses sa isang linggo. Pero sa kasamaang palad, hindi namin may papakita ang kanyang pagsusuri sa main channel dahil, gaya ng alam mo, hindi ito advertiser-friendly. Ipinahayag niya ang maling gawa ng mga sundalong Ruso, tamang gawa ng mga Ukranyano, at kung paano umuunlad ang doktrina ng pakikidigmang gamit ang drone habang nangyayari mismo ang labanan. Bawat episode ay tinatalakay ang mga mekanika ng labanan na agad i-demonetize at lilimitahan ng YouTube. Kaya para sa mga miyembro lang namin ito, dahil walang papel ang algorithm, gusto kong ipaalala na si Chuck ay laging maingat at hindi siya nagmamarunong pagkatapos ng pangyayari. Lagi niya itong nililinaw. Madaling pumuna kapag ligtas kang nasa studio. Pero ibang-iba kapag nasa larangan ka at gumagawa ka ng mga pasyang buhay o kamatayan sa trinsera. Nirerespeto niya iyon. Kaya kakaiba ang pagsusuri niya kumpara sa mga nagmamagaling sa Twitter. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sinabi niya tungkol sa clip na ito. Panurin ninyo ito mga kaibigan. Tingnan mo to. Sige, bakit na ba ito nangyari? Sige, kailangan kong bigyan ng kredito yung lalaking yon kasi naiwasan niya yung dulo ng baril nung umikot ito. At makikikita natin ulit kung anong naging reaksyon niya pagkatapos. Talagang classic. Pero bakit nangyari yon? Baka naranasan mo na yung isa sa mga physics demonstration sa eskwelahan kung saan nakaupo yung professor mo sa umiikot na upuan at may hawak na axle ng bisikleta. Alam mo yon, pinaikot yung gulong ng bisikleta. Okay? At pinaikot siya nun. Kaya ito ay isang baril na maraming bariles. Sa tingin ko, isa itong Yak Gatling gun na may 5 bariles. Pinapaikot ito ng electric motor kaya may gyroscopic motion na humihila sa kanya. Panuurin mo kapag yumuko o tumayo siya, natatapon siya. Sige, hindi niya alam na saan yung tao. Ano yun? Biglang nawala yung tao, di ba? Sandali, may bala ba sa ibabaw ng ulo niya? Tingnan mo pare, talagang nabigla siya. Hindi pa ako tumayo sa harap ng Gatling gun, palagi lang ako sa likod. Parang ipinasok mo ang ulo mo sa, alam mo yun, parang nilulun mo ang isang M80. Kaya, ayan mismo. Iyan ang gyroscopic motion basics. Tingnan mo, umiikot pa rin. Meron silang 300 at 60 degreeng kalamangan sa putukan Sam. Ang astig nun. Tumigil lang kasi, lumipad na yung tao. Hindi naman natanggal ang trigger. Inalis niya ang daliri sa gatilyo. Alam mo, nakakatawang bagay yon. Ikaw, minsan ang M6 napu o 240 napu na machine gun ay biglang magpapaputok ng tuloy-tuloy. Pindutin mo ang gatilyo para pumutok, tapos alisin ang daliri para tumigil. Minsan, pag marami ka nang naiputok, umiinit ang baril at kusa nang pumuputok ang bala pag sobrang init ng chamber. Kaya nakaupo ka lang at sa unang beses mong gawin yon, inalis mo na daliri mo sa gatilyo pero nagpapaputok pa rin. Parang ganito ka.
Kailangan mo lang maging kalmado, abutin ang feed belt at hilahin ito papalapit sa'yo para maputol ang mga link. Nilalabanan mo yung nangyari kay kuya, tama? May nangyayaring mali, kaya humigpit ang kapit niya, tama ba? Siguro dapat yumuko na lang siya at pumitaw. Bitawan na lang. Oh, nakakabaliw na lumabas pa ito. Tulad ng sabi ko, linggo-linggo naming ginagawa ang ganitong pagsusuri para sa miyembro ng Basics Insider. Pwede kang sumali ngayon sa pag-click ng join button sa ibaba o bisitahin ang basicsinsider.com. Kita kits! Ako si Sam, ito lang handog ko ngayon.